Welcome back mga kadlight! This is the part 2 of our vacation to the Philippines. So, syempre, pag nagbabakasyon tayo sa Pilipinas, hindi natin maiiwasan ang salo-salo at for sure, maraming Filipino foods. So, nag-get together kami sa bahay ng sister ko at yan, nakikita nyo napakadaming mga Filipino food. At nagpunta naman po kami sa Nasugbu, Batangas. At ang pangalan po ng resort na pinuntahan namin ay Pico de Loro. So nag-rent po kami doon ng 2-bedroom condo style na Airbnb para ma-enjoy po namin yung buong resort at the same time yung mga amenities na kasama at meron dun sa nasabing resort. So tara, samahan niyo po kami at ipapakita ko po sa inyo ang mga footages na nakuha namin. Enjoy! Anong birds kaya yan? Ang ganda, no? Ang itim na makintab oh. Oo, parang Hindi siya brown. Yung Maya brown yun. Wait natin. Sil, ano yung nasa tuktok na yan na nakatayo na nasa gitna ng bundok? Oh. Ano yun? Hindi ko Tamis, kung tower eh. Ha? Tower o puno? Hindi wala ka naman nakita. Senior citizen. Mag-sim. Ito yung ano, harapan Hello! harapan ng, ano ba yan to? Ganda. Beautiful. Tutukain ka niya. Ethan, hi! Say hi! Oh, swim! Oh, swim! Wow! Oh, Wala ko makita yung iba. oh, swim! Wow! Oh, come here. Wow! Oh, see, may floater ka. Mas maganda, hindi ka kinakarga ni Mami. Oh. Good job! Wow! Mami, So makikita niyo po dito sa video na to, kahit matanda, bata, kahit ako po nag-enjoy dito sa resort na to. Isa po ito sa pinakamagandang resorts na napuntahan namin sa Batangas. Bukod sa hindi siya masyadong crowded, maganda po ang sand dito at saka ang beach. So sulit na sulit nga po ang bakasyon na ito kasi nag-enjoy po talaga ang nanay ko at si Ethan sa pagpunta sa beach dahil nga po taga Manila kami. Malayo po kami sa dagat. So, every time na uuwi po ako ng Pilipinas, I make it to a point that we go to the beach kasi isa po yun sa pinaka-paboritong puntahan ng nanay ko, ang dagat. Come on! Yeah! Good job! Swim! Wow! Oh! Napagod Taas mo na yung kamay mo. Hi! Napagod ka na, anak? Napagod ka na ba? Video. Video, hello! hello. Saan ikaw?
Nag-swim ka? Marunong ka ba lumangoy? Apa. Wow, very good naman. Ikaw, Nay, nag-swim ka din? Okay. Oh, nag-enjoy ang bebe. So, nung gumabi na po, lumabas po kami at tinikot po namin ang buong resort. So, tingnan niyo po ang ambience nila sa gabi. Ang daming mga decorative lights sa mga puno, tsaka sa pathway nila, and maririnig mo pa rin yung alon sa may dagat side. At pinuntahan din po namin ang clubhouse side nila. So open pa po ang pool nila hanggang 10 p.m. And marami pa rin pong nagsuswimming. And meron pa rin pong open na restaurant hanggang alas 10. So tingnan nyo, ang ganda ng pool nila dito. Tsaka ang linis ng resort na to. Very beautiful and very cozy. Tsaka mararamdaman mo talaga yung resort feel like na para ka talagang nakabakasyon at parang feeling mawala ka sa Pilipinas. So, awesome. At ito naman po yung rental place na kinuha namin. It's a 2-bedroom condo sa may Maya building siya, if I remember right. And maganda po siya kasi kumpleto na po. So after po namin pumunta ng Batangas, nag-rent naman po kami ng condo unit dito sa may Grass Residences na malapit sa SM North EDSA. Sa likod lang siya actually ng SM North EDSA. So, you can do your shopping here and then pwede kayong kumain sa mga restaurants or mag-last full show since ito yung mga namimiss namin na gawin nung nasa Pilipinas pa kami. So, we did it this time. So, nag-rent po kami ng isang condo unit dyan and nag-stay po kami for 3 nights, I guess. And it's very convenient sa lahat po ng pwede nyong gawin sa mall. From a night full show. Hindi naman last full show. Ano pinanood natin? The Guardians. Guardians of the Of the Galaxy Galaxy 3. 3. Directors Club. We're going back home. Punta kami sa Sky Garden. Sa may SM North EDSA. What a beautiful sight. Ang liwanag, madaming mga ilaw sa gabi. Maraming, Instagrammable. Beautiful. Ako. Bye! Yan na naman yung t-shirt ko. Lahat na lang ng picture ko. Wala akong picture na. So dahil babalik na nga ako sa Canada, inayos ko muna ang bahay ng nanay at tatay ko. So pinalagyan po namin ng mas secured na gate kasi yung gate namin dati talaga sobrang wasak na at talagang isang kalawang na lang hindi pumipirma. So ngayon nagpalagay po tayo ng mas maayos na gate at para mas secured sila sa bahay. And nagpalagay din tayo ng ilaw sa may labas para hindi ganun kadilim sa may harapan ng gate. Kasi yung area namin medyo madilim talaga yung pathwalk. And ito, pinicturan ko lang kung gaano nakaayos yung bahay ni nanay bago ako bumalik ng Canada. Hinaan ko na yung mga pictures namin dyan kasi gusto niya lagi nakikita yung mga anak niya habang nagpapahinga siya dito sa may living room. At ayan, kahit medyo magulo pa, at least kahit papano livable na siya. At inayos ko ng konti
konti-konti lang. So, ayan, maghahang pa tayo ng iba't ibang mga kailangan ng nanay diyan. Nag-power nap yan kasi antok na kanina. Kumuha ka na pala ng power. Niyakap mo na ako, papayalo. Nagkaroon siya ng power nung niyakap mo siya. Bijang! 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 Hello, Bijang! Why? Asan si King? Ay, si King! King! Hello! Hi! At syempre mga kadelight, hindi mawawala ang last gathering. So, bago ako bumalik ng Canada, nagkaroon kami ng huling salo-salo. Ito yung last week ko para bumalik na ng Canada. So, nagpunta yung mga kapatid ko sa Manila para mag-spend kami ng time kahit sandali lang, mga ilang araw at magsalo-salo muli. And then, babalik na ulit sila sa kanilang mga probinsya at sa kanilang mga lugar. Kasi yung dalawa kong kapatid ay nasa Batangas area. So, after naming magsalo-salo at nag-swimming kami ng konti at nag-banding-banding. It's a beautiful vacation and I'm looking forward for the next one. Hopefully, next year, 2025, by God's grace, ay makauwi ulit ako at makasama ko ulit ang aking pamilya at magkaroon ng happy moments at mag-banding-banding ulit, Ang best time talaga ay ang pagsasama-sama ng pamilya, lalo na ngayong magpapasko. As much as we can, mag-spend po tayo ng maraming time sa ating mga pamilya, whether magulang nyo na lang po ang natitira or may mga kapatid pa kayo. Celebrate the holidays and Christmas and New Year's na kasama nyo ang pamilya nyo kasi hindi po lahat ng tao ay may privilege na makasama nila ang mga pamilya nila sa holidays, but kung kayo po ay kasama nyo ang pamilya nyo sa mga panahong ito, make the most out of it at magdasal po tayo para sa kaligtasan ng ating mga pamilya and most especially po sa salvation ng ating mga pamilya. Magsimula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Ipagdasal po natin ang kaligtasan ng bawat isa na naway tunay na makakakilala kay Lord Jesus at tanggapin siya bilang tagapagligtas at kanilang Diyos at pagsilbihan siya habang may panahon pa dahil tayo po ay nabubuhay na sa end of age at malapit na po ang pagbabalik niya. So, gusto ko lang po kayo i-encourage na pray for your families, pray for your loved ones, pray for your children, pray for your parents, and pray for those people na hindi po nakakakilala pa sa tunay at buhay na Diyos at hindi pa naniniwala na si Kristo Jesus ay namatay sa krus upang pagbayaran ng ating mga kasalanan. Nabuhay na magmuli after 3 days at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama. Ang kagustuhan at kalooban po ng ating Diyos ay hindi po tayo mag-perish but to have eternal life. And makukuha lang po natin ang eternal life pag naniwala po tayo na si Kristo Jesus ay namatay sa krus upang pagbayaran at kunin lahat ng ating mga kasalanan at maging right po tayo sa harap ng ating Panginoon. We are no longer living for ourselves. We are living for Christ. So, I encourage you to pray and focus your eyes on the Lord Jesus. He is coming back really, really soon. And keep the faith, mga kadelight. And watch and pray, sabi nga po ng Panginoon, dahil we are almost at the end. But ang pinakagusto po nating marinig ay ang katagang, well done, good and faithful servant. Diba po? So, kapit lang mga kapatid,
Huwag po tayong magiging lukewarm sa ating pananampalataya sa Panginoon, but instead, keep seeking the Lord and His will for our lives. At gawin po natin kung ano po ang tingin niyo na purpose na ibinigay sa inyo ng Panginoon. At, especially po yung pagso-soul winning na mas marami pa pong makakilala sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus, bago po mahuli ang lahat. So yun lamang po mga ka-delight, maraming salamat po sa pagsama dito sa ating part 2 ng ating vacation video. And I just pray and hope that during this holiday season, during Christmas, ay isipin po natin kung sino po talaga ang star ng season na 'to. Ang star ng season na 'to ay ang ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas at ang ating Diyos, na kundi dahil sa Kanya, kung hindi siya ipinanganak, wala po tayong magiging kaligtasan at wala po tayong magiging, redeemer. Pero dahil dumating siya sa mundo, praise God, hallelujah, maraming salamat sa Diyos. At dahil po sa Kanya tayo po ay naliligtas. So, God bless you everyone, and I'll see you guys in the next video. Enjoy the Christmas and the New Year's with your family, and may God bless you and may the Lord keep you. Bye for now.